Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, it's going to be a first impression review of the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Foundation. Ito yung una-unang gagawa ko na i-review ko yung isang foundation. So this is my first time paulit-ulit. Yun. Nabili ko to sa drugstore or sa SM department store for 399 pesos. And I think para sa foundation, mura na yung 399 kasi karamihan, ang pinakamababang foundation is yung mga magagandang foundation sa drugstore is 400. So, ito, 399 lang guys. And, madalas pa siyang mag-sale. So, by the way guys, may gusto lang ako linawin about sa giveaway na Dot Organics. So, ang pagkakabanggit ko kasi ng pangalan nila is Duto Organics, which is Dot Organics naman pala talaga. So, I'm so sorry about that. And, kung gusto niyo pang sumali sa giveaway, ilalagay ko na sa description box yung link na kung saan nakalagay yung mga mechanics ng giveaway natin. And, yeah. So, okay. Unahin muna natin yung kanyang packaging. So, as you can see, babasagin yung kanyang packaging and hindi siya travel friendly. Kasi nga, ayun, isa na yun sa rason, babasagin siya. And then, basahin ko lang yung mga kiniklaim niya sa likod. Pang ano daw siya, pang normal to oily skin, mattifies and refines pores, matches natural tone, and then natural seamless finish. So, para daw hindi halatang may foundation ka kahit na may foundation ka. So, ayun yung mga kiniklaim niya sa likod. And then, ang downside dito guys, ganito din yung karamihan na hindi nagugustuhan ng mga vlogger or yung mga nagre-review nitong product na to is yung kanyang applicator, which is wala naman talagang applicator. So, ganyan lang yung itsura niya. Kailangan mo ng matinding tansyahan kapag gagamitin mo tong foundation na to. And then, yun pa rin yung mga dahilan na pagiging hindi niya travel friendly guys. Kasi, kung gusto mo mag-makeup sa sasakyan habang umaandar, hindi mo ito magagamit. I mean, magagamit mo siya, pero kailangan mo ng matinding tansyahan ng product. Kasi kailangan mo ilagay muna sa likod ng kamay mo or sa mixing palette bago mo siya makuha. Hindi gaya nung iba na may pump or may spatula na kasama. So, ito wala. So, ayun lang yung tingin ko din, hindi ko nagustuhan about this foundation. So, I'm in shade 125 or nude beige pala guys. So, start na tayong i-apply to. So, sa kabila ng sa other side ng face ko, lalagyan ko siya ng primer, which is the Maybelline Baby Skin Pore Erase na primer. And then, sa kabila, ito lang yung ilalagay ko para kahit wala kayong primer, makikita nyo pa rin kung paano siya mag-work, kung mag-work ba siya or hindi. So, dito din sa kabila, gagamitan ko ng sponge. And then dito, tatry kong gamitan siya ng brush. So, let's start. So, ayan guys, dinom ko lang kayo para makita nyo talaga yung kung paano siya nag-work pag in-apply na. So, lalagyan ko muna ng primer yung kabilang side ng face ko. So, ito yung may part or yung side na may primer and then ito naman yung wala. So, start na tayo mag-apply ng foundation. Unahin ko na muna yung may primer. And then, gagamitan ko siya ng sponge. So, ito na. Okay. Kaya niya paawat. So, dump yung sponge na gagamitin ko para dito guys. So, ayan na yung 2 layers ng foundation na to guys. As you can see, hindi niya masyadong na-cover or hindi ko alam kung nakikita niyo ba. Meron kasi ako mga veinings dito.
I mean, meron ako mga ugat-ugat dito and then meron mga dark spots na nandito na hindi niya masyado na-cover. So, I can say na medium lang talaga yung coverage niya, light to medium or solid medium coverage. Kasi kahit i-build up mo na siya, 2 layers na to, makikita ko pa rin yung mga dark spots and veins ko. So, yun. So, try ko naman lagyan yung kabilang face ko using a brush. So, ito yung gagamitin kong brush. So, ito yung first layer ng brush yung ginamit ko. So, ayan guys, tapos ko na silang i-blend na maigi. And then, maglalagay lang ako ng concealer. Ito yung gagamitin ko, yung Maybelline Fit Me Concealer in shade medium moist. And then, i-blend ko lang din siya using a sponge, yung ginamit ko. So, ayun na yung itsura niya after ko mag-apply ng concealer. And then, tatapusin ko lang yung makeup ko, guys. And I'll be right back. Hi, guys! I'm back. And naglagay lang ako ng contour, blush, and then ng kilay, and then mascara. And then, yon. Hindi din ako nag-set ng setting spray, guys, para malaman talaga natin kung mag-stay talaga siya hindi dahil sa setting spray. So, yun lang yung dinagdag ko. And then, of course, sinet ko siya ng powder na Nichido. Kahit na hindi matte yung gamitin natin powder. Let's see kung mag-stay talaga siya. So, time check. It's now 12:32. Ayun guys, 12:32 na nga hapon. And then, mamaya babalikan ko kayo for updates. And let's see kung gaano siya magtatagal sa akin. Test pala natin siya sa flash photography. So, magpipicture ako dito ngayon. And then, mag-i-insert na lang ako ng photo para makita niyo din. Hi guys! So, this is my first update sa inyo. Time check muna tayo. It's now 2:48 in the afternoon. Even, ayan, may mga napansin na akong oil up. So, sa bandang ilong ko, kung mapapansin nyo, medyo kumikintab na siya kasi nag-oil up na siya. Pero yung sa ibang part, wala naman akong problema. Like, dito sa may cheeks ko, wala namang oily na nagaganap. And then, dito sa chin, wala din naman. So, dito sa noo, wala din naman. Pawis to guys, pawis. Hindi siya oil. So, dito lang talaga sa may nose area ako nag-oil up. And then, may napansin lang ako dito sa may under eye ko. Hindi ko alam kung dahil yun sa foundation or sa concealer. Medyo nagkikake na siya sa under eye ko. Na-define niya na ng kaunti or bahagya yung under eye ko. Pero I'm not sure kung yung concealer ba yung may kagagawanan or yung foundation. So, ayun lang naman yung update ko sa kanya. Namaya, bibigyan ko kayo ng close-up look ng ilong kong oily. So, ayan. Tatry din natin mag-blot na. Tapos, tignan natin kung gaano kadaming oil yung makukuha natin sa nose ko. So, try natin mag-blot. Tignan natin kung gaano kadami yung makukuha natin oil. So, ito yung ginamit ko, yung Pretty Angel blotting paper. So, try natin ito. Nakikita niyo ba yan? Grabe ako pagka-oil sa mukha. Ay, sa ilong ko.
siya. So, as you can see, sobrang daming oils talaga sa ilong ko. Try natin sa iba. Although, hindi siya kita, pero meron talagang oil. So, ayan na guys. As you can see, ayan yung mga oil na nakuha ko. Ito, more on siya sa my nose area. Sa nose talaga ako pinaka nag-oil up. And I can say na nag-oil up na talaga ako. Pero hindi naman grabe-grabing oil up. So, 2 hours pa lang siya nasa face ko. Tapos, ito na yung makukuha mong oil. And, take note guys, hindi ako oily tao. So, yung skin type ko is from normal to dry, and then hindi ako oily. Paano pa kaya yung mga oily? Pero hindi ko alam. Siguro, ito based lang sa na-experience ko sa kanya. Pero I'm not saying na may tendency na ganito din yung mangyari sa inyo. So, hindi ko alam. Hi guys! I'm back, and time check muna tayo. It is now 6:25 na ng gabi. So, ayan. As you can see, I think ito na yung final update ko kasi gabi na din and uulan na. So, medyo magiging maingay na kung itutuloy ko pa. So, ganito na yung itsura niya sa face ko. So, simula nung nag-apply tayo ng 12:30 hanggang 6:25. So, magsi 7 hours na siyang nasa face ko. So, ang itsura niya, ganun pa din. Siyempre, mas nauuna mag-oil up yun sa may nose area ko. And then, yung ibang part, yung may primer, wala akong nakikitang oil up sa kanya. Pero itong walang primer, guys, meron siyang konting oil up. Especially dito and then sa nose, syempre. Pero, dun sa may primer and then sa wala, sa may nose area, pero silang nag-oil up. Ayan guys, flat ulit tayo. Unahin ko muna yung nose. So, ayan. Gaya kanina, oily talaga yung nose. And then, tapusin ko lang yung iba. Dito talaga sa side ng walang primer, onti lang talaga yung oil. Actually, parang wala nga eh. So, ayan. And then, try natin dito sa walang primer. Ayan, medyo may oil ng onte dun sa walang primer kumpara dito sa may primer, guys. So, medyo nakatulong yung paglalagay ng primer para malasan yung oil. Hindi ko alam kung oil to o pawis. Pero parang pawis. So, ayun yung itsura ng ating blotting paper, guys. Itong madaming oil na to, nakuha ko to sa may nose area. And then, ito yung nasa taas. Ito yung nasa noo ko. And then, ito naman yung sa cheeks ko. So, mas napansin ko na mas oily yung walang primer kaysa dun sa may primer. So, ito yung walang primer and then ito yung may primer. So, ito na yung final na look natin, guys, after magsi 7 hours na nasa face ko yung foundation na walang retouch. Ganito na yung itsura niya. I can say na sobrang flawless pa rin ng foundation. Yun nga lang, medyo nag-oil up ako dito sa my nose. Pero, kaya ko naman gawa ng paraan yun. So, wala namang natanggal na product. And then, yung kanina sinasabi ko sa may crease na namumuo, nawala naman siya or hindi na siya nadagdagan. So, ayan. Sobrang ganda na itong foundation na to, guys. Yung pagkaka-oily niya, parang healthy na oily, hindi yung dugyot na oily. So, ayun yung nakikita ko. Kung magiging oily man ako, maganda yung itsura niya, hindi dugyot yung itsura. So, yan, after blotting, wala na naging problema. Parang flawless pa rin. Parang nag-detach ka ng powder pero hindi. Tinanggal mo lang yung oil. By the way, guys, hindi ito sponsored. So, lahat ng sinasabi ko is based sa
kung paano siya nag-work sa akin. So, i-rate na natin yung foundation. Okay, let's start sa packaging, guys. So, sabi ko kanina, maganda naman yung packaging niya. Yun nga lang, hindi siya travel-friendly kasi nga babasagin. And at the same time, yung kanyang applicator is mahirap pakisamahan kasi nga wala siya kahit ano na pwede mong pangkuha ng product. Ang gagawin mo lang is ganon. So, yun yung downside doon. Kaya bibigyan ko siya ng 0.5. Okay, next is sa price naman. Nabili ko to for $399 and sa quality ng foundation na to, yung $399 is sobrang sulit na yun, guys. And then, madalas din mag-sale yung Maybelline, so abang-abang lang kayo sa mga sale nila. From $399, nagiging $299 lang siya pag nagsisale yung Maybelline. So, I'll give it 1 point para sa price niya. Okay guys, let's now move on sa consistency nitong foundation na to. So, yung consistency niya, parang nasa gitna siya ng liquidy tapos ng cream. So, nandun lang siya sa gitna. Kasi, pag in-apply mo siya or nilagay mo siya sa likod ng kamay mo, magra-run siya pero hindi yung parang tubig. Yung mag-stop talaga siya pero mapapansin mo na medyo liquidy siya. At the same time, may pagka-creamy siya kasi ayan nga, hindi siya nagrara ng sobra-sobra. So, I'll give it a 1 point para doon. Kasi sakto lang yung consistency niya for foundation. Okay, so for coverage naman itong foundation na to, I can say na light to medium or solid medium yung coverage nito. Kasi as you can see kanina, nung ina-apply ko siya, 2 layer na yun. And then, hindi pa rin niya talaga na takpan yung mga dark spots or yung kahit yung veins ko. Pero, kung flawless naman kayo and then wala kayong issue sa mga dark spots or sa pimple marks, I'm sure na magugustuhan nyo itong foundation na to kasi bibigyan ka niya ng flawless look talaga. Yun nga lang, kung meron kayong, yun nga, gaya ng sa akin, pimple marks or dark spots, hindi niya yun makakover totally. Malilesen niya lang pero hindi niya makakover. Kailangan niya pa rin talaga mag-concealer kapag gusto niyo siyang i-cover. So, I'll give it a 0.5. Okay, let's now move on sa longevity nitong foundation na to. So, as you can see, magsi 7 hours na siyang nasa face ko and I can say na maganda pa rin talaga siya. So, actually guys, habang tumatagal, lalo siyang gumaganda. And I can say na nagustuhan ko to and long wearing talaga siya kahit na hindi ka mag-retouch, mag-blot ka lang kung oily ka. So, yeah, for 7 hours na nasa mukha ko to, okay na okay pa rin yung itsura niya, flawless na flawless. Yun nga, gaya ng sinabi ko, lalo siyang nagmukhang maganda and nagmukhang healthy yung face ko. So, for that, I give it a 1 point. And then, last, yung shade selection nito. Meron silang totally 10 shades dito sa Pilipinas, pero sa ibang bansa, siguro, sa pagkakaalam ko, mas maraming shade selection sa ibang bansa. So, sa 10 shades na yun, imposible na hindi ka makahanap ng perfect na shades para sa skin tone mo. Kahit na maitim ka or morena ka, makakahanap ka talaga ng perfect shades sa Maybelline Fit Me foundation. So, for that, I give them 1 point. So, there you go guys. Nakakuha itong foundation na to ng 5 points over 6 points. Nagustuhan ko talaga siya. Yun nga lang yung packaging niya. Sana palitan na nila yung packaging nito or lagyan nila ng spatula or pump para perfect na siya. So, kung meron kang issue ng pimples or mga marks, pimple marks, wag mong asahan na mako-cover to ng foundation na to kasi yung coverage niya is nasa medium coverage lang and hindi siya full coverage. Pero kung flawless ka naman or wala kang issue sa mga ganon, magugustuhan mo tong foundation na to. It's wearable, it's long-lasting, and at the same time, hindi ka mag-oil up or it depends naman siguro sa skin type mo. Kung oily ka, hindi ako sure guys kasi ako, I do have a dry skin, normal to dry skin, and nag-oil up ako sa kanya. Pero hindi naman over na oil up. Yung oil up na healthy pa rin sa paningin. And yun, nagustuhan ko siya. Habang tumatagal, lalo siyang gumaganda and
sobrang sulit ng presyo niya, 399 guys. So there you go guys, ayun na lahat ng masasabi ko about the foundation. And kung natulungan kayo and kung nagustuhan niyo tong video to, don't forget to like and comment to this video. And also kung gusto niyo makasama sa aking hashtag Weirdest Family dito sa YouTube, please don't forget to subscribe and click the bell button beside para ma-notify kayo every time na nag-upload ako ng bagong videos. And yeah, salamat sa panonood guys, and I'll see you on my next one. Bye!